Magandang araw, mga kapamilya. Ako po si Iggy Bunag, nag-uulat para sa ASM MPH News. Sa Barangay Kalawaan, sa Pasig City, isang urbanong komunidad sa gitna ng mga pabrika, matatagpuan ang PWD Kalawaan Association Incorporated o PWD-CAI. Itinatag noong 2018, layunin ng organisasyong ito na palakasin ang sektor na may kapansanan sa pamamagitan ng kabuhayan at suporta. Sa tulong ng Pasig City Livelihood Training Center, natutunan ng mga miyembro ang paggawa ng mga beaded flowers, bags, keychains at palamuti sa bahay gamit ang beads at pearls. Ibinebenta ito sa mga bazar at mismong opisina sa barangay. Ayon kay Nery Tanhusay, presidente ng PWD-CAI, ang kapansanan ay hindi hadlang sa pagiging produktibo at makabuluhan sa lipunan. Pero, kumusta na nga ba ang araw-araw na buhay para sa mga miyembro ng komunidad? Tunghayan natin si Choon Kim para sa kanilang mga kwento. Isa sa mga isyung lumitaw sa pakikipagkwentuhan namin sa mga taga-PWD-CAI ay ang kwento ng ilang magulang na nahihirapang maunawaan ang lagay ng kanilang anak. Kadalasan, hindi dahil ayaw nilang kumilos, kung hindi dahil hindi nila agad alam kung ano ang nangyayari o kung kanino ba dapat lumapit. Ngayong araw, makakausap natin ang ilan sa kanila. Salamat po Ate Cho at Ma'am Bea para sa pagdalaw po ngayong umaga. Kung pwede po pakwento sa ating mga viewers, Ate Cho, ang inyong naranasan. Good morning po, ako po si Ate Cho. Napansin ko po noon na parang nahuhuli si Bunso kumpara sa ibang bata. Hindi siya nagsasalita agad, tahimik lang. Pero ang hirap din kasi malaman kung normal lang ba yun o hindi. Lahat kami may kanya-kanyang opinion. Sabi ng iba, baka hiyain lang o late bloomer. Ano po ang naging hakbang niyo pagkatapos? Sa totoo lang po, natagalan bago ako kumilos. Kasi parang walang malinaw na impormasyon. At bilang nanay, minsan gusto mong maniwala na baka okay lang. Ayaw mo kasi agad isipin na may problema. Maraming salamat po Ate Cho sa inyong mga kwento. Malaking tulong po ito para mabigay gabay sa ating komunidad. Ngayon po makakasama natin si Ma'am Bea, isang officer ng PWD-CAI upang ibahagi ang kwento ng ilang bead-making livelihood project. Ma'am Bea, pwede niyo po ba ikwento kung paano ito nakatulong sa komunidad? Salamat po. Ang beadmaking project po namin ay naglalayong magbigay ng pagkakataon sa mga PWD na kumita. Gumagawa po kami ng mga kwintas at bracelet. Pero isa sa mga challenges po namin ay yung kakulangan sa marketing . Marami po kaming mga magagandang produkto pero hindi po namin nakakarating sa tamang market. Mula sa mga kwento ng karanasan, lumitaw ang mga hamon sa maagang diagnosis at sa marketing ng produkto. Kaya ngayon, ipapakilala ni Erica ang mga proyektong tugon sa mga ito. Maraming salamat, Janice. Mula sa mga kwento ng magulang at miyembro ng PWD-CAI, nakita natin ang tunay na pangangailangan, mas malinaw na kaalaman tungkol sa developmental milestones ng mga bata. Bilang tugon dito, isinakatuparan namin ang ilang inisyatibo na layuning maghatid ng impormasyon sa paraang simple, abot kaya, at makabuluhan para sa mga magulang at tagapag-alaga sa komunidad. Una, gumawa kami ng isang developmental milestones booklet. Isinalin sa wikang Filipino upang mas madaling maunawaan. Dito makikita ang inaasahang kilos, salita at pakikipag-ugnayan ng mga bata mula kapanganakan hanggang 5 taon. Kasama ng booklet, binuo rin namin ang mga maikling instructional video na nagpapakita ng mga aktwal na halimbawa ng milestones. Layunin nitong makatulong sa visual learning ng mga magulang, lalo na sa mga hindi agad makabasa o mas sanay sa panunood. At upang higit pang mapalalim ang kaalaman, nagsagawa kami ng isang seminar kasama ang isang pediatrician para sa mga magulang ng komunidad. Tinalakay dito ang kahalagahan ng maagang pag-unawa sa developmental delays, kung kailan dapat kumonsulta sa doktor at kung anong mga serbisyong maaaring lapitan. Ang lahat ng ito ay bahagi ng aming adhikain na gawing mas empowered ang bawat magulang.
na makita, marinig, at mapangalagaan ang pag-unlad ng kanilang mga anak. Bilang pagtatapos ng aming special report, kasama natin ngayon ang dalawang mag-aaral mula sa ASMPH na tumulong sa pagbuo at pagpapatupad ng Developmental Milestone Intervention kasama ang komunidad na PWD CAI. Pakinggan natin ang kanilang mga pagninilay at natutunan mula sa karanasang ito. Salamat po. Isa sa mga napagtanto namin ay ang kahalagahan ng impormasyon. Magiging makapangyarihan lang ito kung naaabot to ng lahat. Nakilala namin ang mga magulang na halatang mahal na mahal ang kanilang mga anak at gustong ibigay ang pinakamainam na buhay para sa kanila. Pero hindi lang nila alam kung ano ba ang tinuturing na normal na development. Marami ang natatakot magtanong o hindi rin alam kung saan magsisimula. Isa ito sa mga pinakamalaking realisasyon namin na ang edukasyong pangkalusugan ay hindi lang basta sa pagbigay ng impormasyon. Kung hindi, paano rin mo to ibinabahagi para mas maunawaan nila. Isa rin sa tumatak sa amin ay kung gaano katatag at katibay ang komunidad. Kahit limitado ang mga mapagkukunan, todo kayod pa rin silang gawin ang lahat ng kaya. Marunong dumiskarte, malikhain at palaging nasa isip ang pamilya. Bilang mga nag-aaral maging doktor, dapat doon tayo mag-focus sa lakas at hindi sa kakulangan. Ika nga, judge me by my abilities, not my disabilities. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong karanasan. Tunay ngang ang proyektong ito ay patunay ng kapangyarihan ng empathy, pagtutulungan at isang community-centered approach sa pangangalaga ng kalusugan.